Hindi palaging ikaw ang may kontrol ng iyong utak. Mga hindi pa alam ng ilan. Ito ang psychological facts. Alam mo ba minsan, akala mo ikaw ang nagdidesisyon. Pero ang totoo, nauna nang pumili ang utak mo. May dalawang parte ang utak ng tao. Ito ang una, conscious mind. Ito yung alam mo ang iniisip mo. Pangalawa, ang subconscious mind. Ito yung tahimik pero sobrang lakas. Ang nakakagulat, madalas subconscious mind ang nagdidesisyon. Ito yung emosyon, alaala, trauma, at nakasanayan. Kaya minsan kahit alam mong mali ay ginagawa mo pa rin. Kung nararanasan mo to, hindi ka nag-iisa. Ganito talaga pumili ang utak ng tao. Maraming tao ang naniniwala na sila palagi ang may kontrol ng kanilang utak. Pero ayon sa science, hindi ito palaging totoo. Dahil dito, marami ng desisyon ang nagagawa pa man ng utak bago mo ito mapagtanto. Ito ang dahilan kung bakit gumagawa tayo ng mga desisyon na taliwas sa alam nating tama. Ipinapakita kasi ng pag-aaral na mas mabilis mag-isip ang subconscious mind kesa conscious mind. Ang mga emosyon, trauma, at paulit-ulit na gawain ay malaking impluwensya sa ating pag-uugali. Kapag ang isang bagay ay nakasanayan na, otomatikong ina-activate ito ng utak na hindi na kailangang may malay pa ang ating isipan. So, magdadagdag pa tayo ng another 5 psychological facts. Una nang nagdidesisyon ng utak mo bago mo pa man ito maramdaman. Na-process na ng utak mo ang desisyon. Ilang milliseconds lang bago mo pa ito maramdaman. Pangalawa, emotion muna. Mas inuuna ng utak ang emosyon. Kaya minsan padalas-dalos ang desisyon kahit na matalino ka. Pangtatlo, habit ang tunay na boss. Kapag nasanay ng utak sa isang gawain, kahit masama, kusa na itong ginagawa kahit ayaw mo na. Pang-apat, ang trauma ay isang silent control. Pang-apat, ang trauma ay may silent control. Ang mga past experience mo ay nakaimbak na sa subconscious mind at pwedeng magdikta ng reaksyon mo ngayon. Pang-lima, ang overthinking pilot. Kapag sobra kang nag-iisip, ibig sabihin kontrolado mo. Madalas utak mo na ang naglalaro ng senaryo. Kaya minsan pag-aralan mo muna kung paano ka nag-iisip. Paano ka nagre-react para makontrol mo ang pag-iisip mo sa mga bagay na dapat. Para kapag nasa shocking situation ka na, ay alam mo na ang gagawin mo. Kung nagustuhan mo ang video natin ngayon patungkol sa psychological facts na hindi ikaw ang may kontrol ng iyong isip, huwag kalimutang mag-like, mag-share, mag-subscribe, mag-comment para sa iyong mga suggestion, komento, at kung meron ka pang idadagdag sa ating mga nasabi o kung mayroon man tayong iba pang hindi nasabi, pwede ka rin mag-komento kung anong gusto mong mga topic about psychological facts only. So, pag-uusapan natin yan sa ating mga vlog next video. So, thank you so much for watching. Don't forget to subscribe.